Good afternoon, everyone. We are the Group 6 and we are discussing about the facets faith in life. First, we will now define what facet, faith, and lipa means. Facet. Facet is a word that, ito po ang word na bumubuo sa isang bagay, katulad ng aspeto na kung saan bumubuo sa isang bagay. And for faith, faith is a trust or belief in God of the people. Ito po yung paniniwala o pagkakaroon ng pananampalataya kay God. And for lipa, lipa is our municipality. Municipality that located in province of Batangas. Lipa is rich in religious houses. That's why Lipa is called the little Rome of the Philippines. And as what I've researched, Lipa is also rich in coffee industry before, and up until now, I think it is rich. It is rich. And the municipality of Lipa is under the leadership of our beloved mayor, Honorable Mayor Eric Africa. And next, here my member Kurt will now discuss to you the definition or what is under the facets of faith in Lipa. So, here in facets of Lipa, I list down 4 facets kung bakit nga ba tayo may trust kay God in the Lipa City. So, the first one is the Lipa operation. So, in 1948, meron daw reported na operation ng Virgin Mary dito sa Lipa na nagpatatag sa devotion ng mga tao dito, and ang usap-usapan pa ng mga witnesses is pagkatapos daw nun is may daming mga nangyaring himala na nagpalakas palalo sa paniniwala ng mga Lipenyo sa kataas-taasan. Ang pangalawa is connected pa rin dito is healing testimonies. Meaning to say, merong mga taong tumatayo o nagpapakita ng side nila na totoong nadidinig ng Panginoon yung mga nila here in Lipa. So the third one is answered prayers. Yan. Dahil nga, itong answered prayers, because dahil nga na papatunayan, parang nasasagot nila sa isip nila, gagawa ni God yung, dahil nananalangin sila kay God, nangyayari yung mga pinapanalangin nila, lalong lumakas yung paniniwala nila kay God. Mas lalo sila nanalig, mas lalo nilang dinibook yung life nila sa God, at mas lalo silang nagtiwala kay God. And the last one is community miracle. At yung sinasabi natin, community miracle, dito papasok yung mga festivals na ginagawa natin to celebrate yung mga milagrong nangyari pa. Kunwari, yung mga simbang gabi, mga Holy Week, and even yung fiesta nung dito sa Lipa, is connected siya para i-celebrate yung mga saint natin dito, which is sa paniniwala natin na will give us a good blessing na lalong nagpaan sa sa paniniwala nila kay God. And that's it. And now, here si Elosa will discuss to you the faiths developed in Lipa. So, faith developed in Lipa community through several avenues. First is family influence. So, dito po sa family influence, parang na family often pass down religious tradition and beliefs instilling faith on younger generation. Kumbaga po pinapasa, mga po, magulang ko, yung religion niya po, nakuha ko po kasi anak niya ako. Kumbaga po, pasahan by generation. Tapos yung religion ko po, makukuha din na magiging anak ko. Yun lang po sa influence, sa family influence.
participation in local religious activity and celebration, different individual and collective spiritual experience. Kumbaga po, pag sumasali kayo po sa mga mass, yung ini-invite po tayo ng simbahan para po maging sakristan, o kaya po, basta mga sakristan po, tsaka yung mga youth, kumbaga po para mag-serve kay God, para mas mapalalim pa po yung connection natin sa kanila. Yun po, ang mga Lipenos po, more on sila sa engaging po sa isang participation sa isang community or sa simbahan. Tapos, ang last naman po, personal experience. Nabil po kaya po lalong umano po ang bilid ng Lipenos, lalo po umano ang faith nila. Based po sa personal experience din po, dun sa mga nararanasan po natin. Kumbaga po, lahat po ng experience natin, mga struggle po natin, pag nagdadasal po tayo, iba po yung impact natin. Kaya po, ang Lipenos po, hasta nanalig sila sa Panginoon. Kumbaga po, relieve sila pag doon sila nagsasabi. Yun lang po. So, how faith play a crucial role in molding character of Lipenos? Paano nga ba na yung faith na to nagmo-mold sa isa o sa mga Lipenos? Firstly, in moral guidance. Ayan. Because of the faith, nagkakaroon ng moral guidance sa mga Lipenyo, which is na foster o merong fostering ng behavioral na tinuturo ng mga unang Lipenyo, which is about nga dyan sa pananampalataya nila na kung saan nagre-resulta ng magandang impact o magandang morals hindi lang sa mga Lipenyo, hindi lang sa mga mananampalataya, bagkus din sa mga susunod pang mga henerasyon. Second natin is support network. So this is support network. As we all know, na more on sa mga Lipenos is nagtutulungan. Why? Because as a believers or as a devoted nga sa faith, madaming Lipenyo na naniniwala na nakakatulong yung pananampalataya sa kanila, ganun din sa nakakatulong sila sa isang community. Tulad sa, for the examples is, COVID-19 pandemic. Whether hindi man makapagbigay ang mga Lipenyos ng mga pera o hindi makapagbigay sila ng mga material na bagay, but sa pamamagitan ng pananampalataya, pagdarasal ng sama-sama is natutulungan nito ang crisis o yung mga taong na sumasabak sa gantong crisis. Next is shared values. So like what I said nung una sa support network, nagkakaroon din ng shared values which is ang mga Lipenyo o yung mga devoters is nagkakaroon ng cooperation tsaka nagkakaroon sila ng unity. Like what I said nga nung una doon sa support network is nagtutulong-tulong sila para maiangat yung isang community hindi lang sa materials but also in sa pananampalataya. Kasi as alam naman natin na ang Lipa or ang city of Lipa is one of the religious city not only in Batangas but also in the whole Philippines. So, what's the conclusion of that? The conclusion of these three is ang tatlong to ay sumusuporta hindi lamang sa pansarili bagkus nagpo-force ito na itulak yung ang Lipa na mas lumago hindi lang sa ekonomiya bagkus din sa mga usapang religious o sa usapang religion. So, yun yun po ang facets faith in Lipa for us. So, I hope that may natutunan kayo sa aming mga discuss. And before we end our discussion, we will now have an activity that you need to do.
3 questions for you to answer. We need to write it in a own yellow paper. Gilito here will will write the questions so you can answer. And for the instruction, we need only 1 paragraph. The minimum of sentences is 5. You can answer 3 questions in just 5 sentences in 1 paragraph. So here in the 3 questions, the thing that you need to do is to share your perceptions, to share your idea about these questions or the lesson that we discuss. We hope that you learned something from our discussion, you gain knowledge from our discussion. We will now end here our discussion, and my name is Christine Mary Latalde. My name is Mark Justin Galilo. My name is Angela Salosa. And I'm Kurt Andre and I'm here. And thank you for